Laging may action siya, no? Thank you. Okay. So, nung una akong maging Couples for Christ, kami ni Sister Ime, ang team no, lead by the power of the Holy Spirit. No? Yung keyword lead. No? Tapos, last year, meron tayong team, love one another. Laging meron utos sa atin. Laging may utos sa atin. Some time ago, meron tayong team na build up, prepare the way. Laging meron pakilos, laging may action. Tapos, go and bear fruit that will remain. So, lagi natin papansinin every year yung ating marching order. Ngayon, mas matindi ngayon kasi eto, action talaga eh. Forward in Christ. Parang talagang meron tayong merong sense of direction. Hindi lang tayo binibigyan ng marching order, binibigyan pa tayo ng direction. Forward. Hindi backward. No? Kung mapapansin din nyo, no, last year, ang very first activity ng Couples for Christ was held in Milano. Ang tawag doon ay Milano Advance. No? Pero actually, it was a retreat. No? Napansin nyo? Yung sinasabi natin noon na tinatawag natin retreat, ayaw natin tawagin retreat noon, kaya tinawag natin advance. Hindi natin alam, yung susunod pala nating marching order ngayong taon ay papunta rin pala dun sa advance na yun. Forward in Christ pala. Now, sabi ng nung ako'y bata pa, teka, balik pa rin natin, ibahin natin. When I was younger, sinasabi when I was young, mali yun. When I was younger, sabi ng nanay ko, sabi ni nanay, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating. Yun, tama. Kasi makakako sasabihin nyo, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay may stiff neck. O kaya, hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, kung matinik ay malalim. That is, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Sabi. Now, ang sabi sa atin ay forward in Christ. Forward in Christ. Bago tayo makarating dun sa forward in Christ, we need to know where we are. Kailangan malaman natin nasa ng CFC ngayon. Where are we? Nasa ng CFC. Sige nga, pakitanong nga ako, where are we? Where are we? Where are we? Okay. Sasagutin ko kayo. Kailangan malaman natin yung mission natin. We need to know our mission. Kasi may direction tayo forward in Christ. For what? Forward tayo, may direction tayo, pero ano ang isusulong natin? We need to move forward towards the fulfillment of our mission. So yan yung tayo ngayon, no? Ito ang katatayuan natin, may mission tayo. What is our mission? Couples for Christ has a mission to build the church. Mga manggagawa tayo ng simbahan. No? Tagapagtayo tayo ng simbahan. Bahagi tayo ng simbahan. Kaya sinasabi ni Father Emmy, he was very emphatic about us being part of the church. We are part of the church. We are one with the church. We are builders of churches. Yung pagtatayo natin ng simbahan, pag sinabi natin simbahan, hindi ibig sabihin nun yung structure itself. No? I'm sure alam natin yun kasi wala naman tayo sa construction eh. Hindi nga tayo marunong maghalo ng simento eh. No? Sino marunong maghalo ng simento? Taas ang kamay nung hindi marunong. Yun, marami. So, obviously, yung pag sinabi natin the Couples for Christ has a mission to build the church, is not referring to the structure. Ang tinutukoy niya, yung katawan ni Kristo, the body of Christ, na binubuo natin lahat. No? Na binubuo ng mga mananampalataya, ng mga believers.
And even, hindi lang yung mga believers, maging yung mga kapatid natin na i-evangelize pa natin sa Couples for Christ. Yung mga iimbitahin pa natin, yung mga anyayaan pa natin sa mga Christian life programs natin. No? We are in the business of building churches. No? We have that vision. Yun ang mission natin. Bakit natin gagawin yun? Para matupad yung gusto ng Panginoon. Yung sinabi niya sa Ephesians, no? Ephesians 1:10, to unite all creations together under heaven and earth, under His headship. No? Kaya natin ginagawa yun para matupad yung plano ng Panginoon sa atin. No? The plan is to unite all creations together in heaven and on earth under His headship. No? Sa paghahari niya. No? So, meron tayong mission to build the church. Ano yung mga churches na itinatayo natin? Kanina nakita natin doon sa nakita natin doon sa ating video, yung Church of the Home. Inanggit yung Church of the Home. Ang simbahan ng ating mag-anak, no? Simbahan ng ating pamilya. Actually, hindi naman bago ito sa atin, di ba? Naririnig natin ito sa Christian Life program natin, yung Church of the Home. Na yung mga family ministries natin, these were formed para mabuo yung ating Church of the Home, no? To build the Church of the Home is to bring God's entire family all over the earth home in Christ. So, magkaroon ng tahanan ng lahat ng pamilya kay Kristo, no? Church of the Home, simbahan ng Diyos, simbahan ng mag-anak, simbahan ng pamilya, no? Ano ibig sabihin pag sinabing ilagay natin ang lahat ng mag-anak sa mundo sa isang tahanan kay Kristo? No? Finding home in Christ. No? Finding home in Christ is, una, knowing God, knowing Christ. Alamin natin kung sino si Kristo. That's the first step, di ba? First step. Nung una tayo mag-Christian Life program, iba-ibang direksyon natin, ibang natatayuan natin. Meron sa atin, hindi pa talaga kilala si Kristo. No? Hindi pa. In order for us to start finding homes for Christ, in Christ, kailangan kilalanin muna natin si Kristo. No? Knowing God. And then secondly, loving God, mahalin si Kristo. And then thirdly, serving God. Serving God where we all came from. No? To build the church of the home para mabuo natin yung simbahan ng mag-anak, kailangan makilala natin, mahalin natin, at paglingkuran natin ang ating Panginoon. Ang CFC Italy is very much part nitong ating Church of the Home. Nakikita natin, ang dami natin ngayon. Ibig sabihin natin, lahat tayo ay nasa tahanan na ng Diyos. Lahat ng mga pamilya na mag-anak na nakatingin sa akin ngayon, na siguro nagtataka, bakit ang ganda-gandang lalaki nagsasalita?